Nasikmura niyong iputan ng ulo ng sarili kong ama. Anong klaseng mga tao kayo? Wala ba kayong mga konsensya? Paano niyo nasikmurang magpakasasa sa kamunduhan habang may niloloko kayong tao? Mga tao pa ba kayo? Kasi sa tingin ko, hindi na. Tinaig niyo pang mga asong ulol sa kalantian! Mas malupit ka dahil sa kalandian mo. Nasirang pamilya ko. Sinira mo ang ilang dekadang relasyon na iniingatan ko. Inalisan mo ng ama ang aking anak. Kaya nararapat lang sa'yo ang magdusa habang buhay. Sa susunod kasi balae, kung magkakamot ka ng kati mo, ipakamot mo sa iba. Huwag sa asawa ko! Dark Shadow 101. Kumusta mga ka-shadow? Welcome back sa ating channel. Para sa lahat ng mga mahilig sa kwentong aswang at kababalagan, huwag nating kalilimutang mag-subscribe sa ating channel, Dark Shadow 101. Lahat ng aming ilalahad mula mismo sa ating mga letter sender na hanggang ngayon nanginginig pa rin sa takot kapag naaalala nila ang kanilang nakaraan. Kwentong kilabot at katatakutan. Narito na ang ating tula sa araw na ito. Lemon! Bilisan na! Ano ba? Kanina ka pa dyan eh. Anong oras na, oh? Nariyan na po, Ma. Uy, ang tagal mo naman. Malilate na tayo. Nakakahiya naman sa Ate Apple mo at sa mga biyanan niya. Kateks ko naman po si Ate Ma eh. On the way pa lang daw sila sa venue. Ay, ganun ba? Opo, Ma. Ang iksi naman po ng suot mo. Oh, ay bakit? Anong problema sa suot ko? Maganda naman. Maganda nga po, Ma. Pero ang iksi naman. Baka mamaya, anong isipin ng pamilya ni Kuya Berry? Ito pa naman po ang unang beses na makikilala natin sila. Aba, ano bang gusto mong isuot ko, Lemon? Baro at saya. Ang init ng panahon. Ayoko magsuot ng mahaba at hindi ako makahinga ng maayos. Hindi naman po, Ma. Pero sana po, yung medyo mahaba-haba naman po. Ang iksi naman po kasi ng bestida mo eh. Halos kita ng kalahati ng hita mo. Ay nako, kahit anong sabihin mo, hindi ako magpapalit ng damit. Halika na, umalis na tayo. May driver na akong nakausap. Hinihintay na tayo sa labas. Ma naman. Tumigil ka, Lemon. Halika na. Kahit anong sabihin mo dyan, hindi ako magpapalit ng damit. Si Mama talaga. Tumigil ka na! Kung hindi, iiwanan kita. Walang nagawa si Lemon kundi sundin ang kanyang ina. Naiinis itong tingnan ang suot na bestida ng kanyang ina. Mahilig talaga sa mga sexing kasuutan si Magdalena. Sa kabila ng kanyang edad, maganda pa rin naman ang tindig at sexy ang katawan. Parang nasa 40 pa lamang siya. Maganda rin siya, kaya hindi nakapagtataka. Maganda rin ang dalawang anak nito. Si Apple ang panganay. Kasalukuyang may asawa, ngunit taga-ibang lugar ang napangasawa nito. Kaya't ito pa lamang ang unang pagkakataon na makikilala ni Magdalena ang kanyang balae. Magkikita sila sa isang kilalang kainan sa bayan ng Lukban. Pagkatapos, tutuloy ang kanyang mga balae sa kanilang bahay para sa isang buwang bakasyon. Ayon sa pakiusap ni Apple, bago sila magtungo sa Australia upang doon manirahan. Nalipat na kasi ang asawa nitong si Berry sa branch ng kumpanya na nakabase sa Australia. Ma,
Mabuti naman at narito na kayo. Pasensya na. Medyo na-late kami. Mano po, Mama Magdalena. Kaawaan ka ng Diyos, Barry. Nako, mas lalo kang gumagwapo, anak. Salamat po. Mama Magdalena, ito nga po pala yung parents ko. Ma, si Mama Magdalena po at si Lemon, nakababatang kapatid ni Apple. Magandang araw sa iyo, Balae. At sa iyo rin, Lemon. Masaya akong makilala kayo. Ako rin, Balae. Kumusta ang biyahe ninyo? Siguro pagod na pagod kayo. Ay, maayos naman dahil walang traffic. Eto nga pala ang mister ko, si Ramon. Ay kinagagala kitang makilala, Balae. Ako rin, Balae. Ay, nako. Hindi na ako magtataka kung saan nagmana ng kagwapuhan si Barry. Salamat, Balae. Marami nga ang nagsasabi tungkol sa kapugian ng asawa ko. Ma, nakakahiya po. Ano ka ba naman, Barry? Huwag ka na mahiya. Totoo naman na gwapo ka. Lalo ng papa mo. Ready na po yung pagkain. Umupo na po tayong lahat. Mabuti pa nga. At medyo gutom na rin kami nitong si Lemon. Hindi ba, anak? Lemon. Lemon. Ano ka ba? Opo. Gutom na nga po kami. Si Mama talaga, oh. Kung gano'n, mag-umpisa na tayong kumain. Marami kaming in-order kasi gusto naming matikman ang mga specialty dito sa lugar niyo, Balae. Masasarap ang mga delicacy namin dito, Mare. Hindi kayo magsisisi. Lemon, bakit ang iksi ng suot ni Mama? Hindi mo man lang pinagsabihan. Relihiyoso pa naman yung biyanan kong babae. Pinagsabihan ko na yan, ate. Pero ayaw niyang makinig. Alam mo naman yan si Mama eh. Matigas ang ulo. Mahal, ayos lang ba kayo ni Lemon? Oo, mahal. May itinatanong lang ako sa kapatid ko. Kain na tayo. Alright. Lemon, in-order namin ng ate mo yung paborito mong ulam. Eto, kuha ka. Salamat po, Kuya Berry. Palihim na nagtinginan sina Apple at Lemon, lalo na kapag inaalog ni Magdalena ang kanyang dibdib. Malaki ang dibdib ng kanilang ina, kaya bawat galaw nito'y kitang-kita ang manipis na bestida. Hindi nakaligtas sa mata ni Apple ang bahagyang pagtaas ng kilay ng kanyang biyanang babae, lalo na kapag napapadako ang mga mata nito sa dibdib ng kanyang ina. Ang kanyang biyanang lalaki naman bahagyang nakayuko, kaya hindi niya alam kung nakatingin pa rin ito sa kanilang ina. Mabait kay Apple ang kanyang mga biyanan, parang anak na ang turing nila sa kanya, kaya nalulungkot siya dahil iiwan nila ito ni Barry upang magtungo sa Australia. Isa sa ikinalulungkot niya, maiiwan niya rin ang kanyang sariling pamilya, ngunit wala na siyang pagpipilian. Ayaw ni Barry na maiwan siya sa Pilipinas. Pagkatapos nilang kumain sa restaurant, agad silang umuwi sa kanilang bahay. Inasikaso ni Apple ang magiging kwarto ng kanyang mga biyanan at pagkatapos pinunta niya ang kanyang ina sa kwarto nito. Ma, pwede ba kitang makausap? Oo naman, Apple. Tungkol saan ba yan? May ipapakiusap lang sana ako sa'yo, Ma. Pero wag mong mamasamain, ha? Bakit ko naman mamasamain? Tungkol saan ba kasi yan, anak? Ma, sana habang naririto ang biyanan ko, pwede ba huwag ka na munang magsusuot ng sobrang iiksing damit? Pwede ba yun, Ma? Bakit mo naman ako pagbabawalan, Apple? Dito ako komportable. Pareho lang kayo ni Lemon. Ma, 1 buwan lang naman.
Siyempre kahit mga biyanan ko sila, ibang tao pa rin sila, Ma. Kaya sana, huwag kang magsusuot ng sobrang ikling short at sando. Sa tingin ko, wala namang masama sa suot ko. Katawan ko ito, kaya akong masusunod kung anong isusuot ko sa hindi. Ang iksi po kasi talaga eh. Ayos lang sana kung tayong tatlo lang dito sa bahay. Pwede kang magsuot ng sobrang iksi. Kaya lang, Ma, may ibang tao eh. Hindi. Isusuot ko kung anong gusto kong isuot. Bahay ko to, kaya akong masusunod. Naman. Tama na, Apple. Nagsasayang ka lang ng laway mo. Hindi kita susundin. Napahilot si Apple sa kanyang sentido dahil sa sinabi ng kanyang ina. Alam niyang hindi niya dapat panghimasukan ang mga bagay tungkol dito, lalo na sa pananamit. Ngunit iniisip niya rin na may ibang tao na kasama sila sa bahay. Kahit pasabihing mga biyanan niya iyon. Kinahapunan habang nasa sala silang lahat at nanunood ng lumang pelikula sa TV. Lumabas ang kanyang ina mula sa kwarto. Nakasuot ito ng maiksing denim short at sando. Nagkatinginan silang magkapatid, lalo na dahil halatang walang suot na bra ang kanilang ina. Kaagad na dumapo ang mga mata ng kanyang biyanang babae sa itsura ni Magdalena at hindi maitatago ang pagkabigla nito habang pinagmamasdan ang kabuoang anyo ng kanyang ina. Mukhang maganda yung pinapanood nyo ah. Balae, pwede ba akong tumabi sa'yo? Ah, ah, sige, Balay. Upo ka dito sa tabi ko. Sandali lang. Uusog ako ng konti. Sige. Salamat Balae. Ay, naku. Pasensya na Balae. Nasagi kita. Iba yung sinaki niya. Ayos lang, Balay. Wala yun. Ay, maganda nga Ramon, masama ang pakiramdam ko. Samahan mo muna ako sa silid. Bakit, Lorena? Anong nararamdaman mo? Hindi ko alam. Bigla sumakit ang ulo ko eh. Pwede bang samahan mo muna ako? Oo naman. Alika, aalalayan kita. Pupunta tayo sa kwarto mo. Balae, ayos ka lang ba? Gusto mo ba ikuha kita ng gamot? Wag na Balae. Pahinga lang kailangan ko. Napagod lang siguro ako sa biyahe. Halika na, Ramon. Sige, tayo na. Ma, kapag may kailangan ka, sabihan mo lang kami. Oo nga po, Ma. Sinundan nila ng tingin ang mag-asawang Ramon at Lorena habang papasok ang mga ito sa silid na inuukupan nila. Samantala, matamang pinagmasdan ni Apple ang kanyang ina na kasalukuyang kumakain ng saging. Hindi maipaliwanag ni Apple, ngunit may kakaiba sa kilos ng kanyang ina. Napabuntong hininga na lamang siya. Saka napailing, pilit na iwinawaksi ang masamang isipin sa kanyang utak. Sa kabilang banda, matapos panoorin ang lumang pelikulang kanilang sinimulan, nagpasya na silang matulog. Hindi na sila nag-abala pang kumain ng hapunan dahil sa labis na pagod. Samantala, bumukas ang pinto ng kwarto ng mag-asawang Lorena at Ramon. Lumabas si Ramon na bigla nang makita si Magdalena na nakatayo sa harap ng refrigerator. Ganon rin ang suot nito, isang denim short at manipis na sando. Biglang napalunok si Ramon ng laway, lalo na nang ngumiti ng matamis sa kanya si Magdalena. Balae,
gising ka pa pala. Akala ko'y tulog na kayo ni Maring Lorena. Ang mga bata kasi, maagang natulog. Pagkatapos ng manood ng pelikula kanina. Kuwan kasi bala eh. Kukuha sana ako ng tubig bigla kasi akong nauhaw. Ikaw, bakit gising ka pa? Hating gabi na talaga kasi ako natutulog, balae. Alam mo, hindi ako sanay matulog ng maaga kapag ganitong oras kasi. Noong buhay pa ang asawa ko, naglalaro kami ng paraha. Ganun ba? Oo, namimiss ko na nga si Elfidio. Pwede naman kitang samahan muna saglit. Tamang-tama. Hindi rin naman ako dinadalaw ng antok. Talaga ba, balae? Si Maring Lorena, baka magising siya at hanapin ka. May biglang tulog noon lalo ba't pagod dahil sa biyahe. Kung ganon, halika na pare. Mamara. Sumama ka sa akin sa likod Bigla mo akong bahay. hinila. Doon tayo maglalaro ng paraha. Halika, dali. Sige. Ayos ka lang ba, balae? Namamawis ka yata. Lalo na tong kamay mo. Halika, sumunod ka. Nakasunod lang ako. Hindi naman siguro pasmado yung kamay mo, balae. Hindi. Garantisado. Okay ang kamay ko. Malalaman natin, balae, Ang alin balae? kung pasmado ba o hindi yang kamay mo. Halika na. Akala ko kung ano na. Huwag mo ko Ikaw hilahin. talaga. Ilang ulit na napalunok si Ramon. Bahagyang namamawis ang kanyang mga kamay na hawak ni Magdalena. Malambot ang palad ng kanyang balae. Bukod pa roon, paminsan-minsan ay sumasagi ang kanyang kamay sa hita nito. Isang bagay na sa palagay ni Ramon, sinasadya ni Magdalena. Pumunta sila sa likod ng bahay kung saan may maliit na shed house. Nagsindi si Magdalena ng gasera. Hindi maunawaan ni Ramon kung bakit iyon ginagamit niyang ilaw gayong may fluorescent naman. Ngunit hinayaan na lamang niya. Pakiramdam niya, sinasadya ni Magdalena na ilantad ang mga hita at dibdib nito sa kanya. Sa buong oras ng paglalaro nila ng baraha, halos dumadampa na ito sa mesa. Sa tuwing nagtatapon o bumubunot ng baraha, natitigil lamang ang kanilang laro nang biglang marinig ni Ramon ang pagtawag ng kanyang asawang si Lorena. At dahil dun, kinaumagahan, hindi mapigil ni Ramon ang paghikab dahil madaling araw na siyang nakatulog. Pa, mukhang antok na antok ka po Hindi ka ba nakatulog ng maayos kagabi? Ay, hindi. Nakatulog ako na maayos, anak. Ganito lang talaga siguro kapag nasa probinsya. Presko kasi ang hangin at hindi katulad sa syudad. Sa bagay, tama po kayo. Ibang-iba po talagang simoy ng hangin dito sa probinsya. Naghanda na ako ng almusal. Kumain na tayo, mga balae. Halina kayo rito sa hapag. Susunod na kami, Mare. Berry, ganyan ba talaga manamit yung biyanan mo? Opo, ma. Simula nang makilala ko po siya ganyan na talaga siyang manamit. Mabuti na lang, hindi namanan ng asawa mo at ng kapatid niya. Lorena, hinaan mo ang boses mo. Baka mamaya marinig ka nila. Wala naman akong sinasabing masama. Tingnan mo suot niya, oh. Hindi naman sa nakikialam ako. Pero, backless? Maiksing palda? Hayaan mo na. Halina nga kayo mag-ina. Pumunta na tayo sa kusina. Nakakahiya naman na pinaghihintay natin ang grasya.
Hindi na lamang kumibo si Berry. Ayaw niya kasing humaba pa ang usapan. Matagal niya na rin kasing napapansin ang kasuotan ng kanyang biyanan. Mahilig nga ito sa maiksing mga damit, lalo na ang mga kolorete sa mukha. Habang nasa hapag sila at kumakain, pumunta naman si Apple sa kusina. Naabutan niya doon si Lemon na nagsasandok ng panibagong kanin. Kaagad niya itong nilapitan at kinausap. Lemon, hindi ko na talaga alam ang gagawin ko dyan kay Mama. Nakita mo ba yung suot niya ngayon? Naka-backless at naka-skirt. Pinakiusapan ko na siya, pero ayaw niya talaga makinig. Oo nga ate. Nagmumuka tuloy. Gansa na malapit ng mga itlog. Ewan ko ba dyan kay mama? Hindi inaayon sa lugar ang pananamit niya. Minsan nga nahihiya na ako ate. I mean, wala namang masama kung magsuot siya ng ganyan. Pero wag naman sa harapan ng mga biyanan ko. Ibang tao pa rin ang mga yan. Pinagsabihan ko na yan ate. Katulad ng ginawa mo. Pero ayaw niyang makinig eh. Binamasama pa nga niya ang sinasabi ko sa kanya eh. Kaya nga eh, siya pa ang nagagalit. Ay, ewan. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Hayaan mo ate. Kakausapin ko ulit siya. Baka sakaling makinig na. Mabuti pa nga, Lemon. At sana makinig na siya. Hindi naman sa minamasama natin yung pananamit niya. Pero kadalasan, talagang kinakapos sa tela. Napatango na lamang si Apple kay Lemon. Umaasang makikinig nga rito si Magdalena. Kinagabihan, tulad ng nakagawian, maaga silang nagpahinga dahil wala naman silang ibang ginagawa tuwing gabi. Naunang pumasok sa silid sina Apple at Berry at Lemon. Gayon din ang mag-asawang Lorena at Ramon. Naiwan si Magdalena sa sala. Nang matiyak niyang mahimbing ng tulog ang lahat, lumabas siya sa kanilang bahay at nagtungo sa maliit na bahay na kapitbahay lamang nila. Kumatok siya roon, maya-maya pa'y bumukas ang gate. Biglang may humila kay Magda papasok ng bahay na yun. Ano ko ba naman, Mauro? Tahan-tahan naman. Bigla-bigla mo akong hinihila. Sabik na ako sa iyo, Magda. Bakit kasi ngayon ka na pumunta rito? Ano ka ba? Inaasikaso ko kasi yung mga balai ko. Hindi naman ako basta-basta makaalis. Ano ba? Nakita ko yung balay ng lalaki. Matikas ang tindig niya. Magandang lalaki din. Huwag mong sabihin nilalandi mo. Kung papatol ba naman bakit hindi? Mukhang garantisado at gwapo naman si Ramon. Yan ang wag na wag mong gagawin, Magda. Mauro. Ngayong patay na ang kuya ko. Akin ka na. Ang tagal kong nagtiis na maging pangalawa lang sa'yo. Oo na. Halika na, pumasok na tayo sa loob. Baka may makakita pa sa atin. Oo, halika na. Nasasabi ko ako sa'yo. Ano ka ba? Ilang araw din ako naghintay na puntahan mo ako rito sa Oo bahay nga. ko. Minsan nga, naiisip ko, akyatin ka na sa bahay niyo eh. Yan ang huwag mong gagawin. Dahil baka makita tayo ng mga anak ko. Malaking iskandalo yon kapag nagkataon. Hindi ko yan gagawin. Basta ba, huwag kang papalya sa pagpunta rito sa bahay. Oo. Halika na sa loob. Baka mamaya may makakita pa sa atin. Bilis na, Mauro. Dito Oo na na, tayo. halika na, Oo, bilis. dito. Mauro. Nagmamadaling pumasok sa loob ng bahay sina Magdalena at Mauro. Pero habang papasok parang ginigiling na sa sarap si Magdalena. Ang nakababatang kapatid ng kanyang yumaong asawang si Elpidio. Noon pa man, magkasintahan na sina Magdalena at Elpidio. May lihim ng namamagitan kina Magdalena at Mauro. At kahit nag-asawa na si Mauro,
Nanirahan siya sa Maynila tuwing umuuwi ito sa kanilang probinsya. Ipinagpatuloy nila ang kanilang lihim na relasyon. Hindi nagkaanak si Mauro sa kanyang yumaong asawa, kaya't nagpa siya itong manirahan na lamang sa probinsya. Nagtayo siya ng isang maliit na bahay, katabi ng tirahan ni na Elpidio at Magdalena. Nang mamatay si Elpidio, doon ay maging agresibo si Mauro sa paglapit kay Magdalena. Gayunpaman, ayaw ni Magdalena na may makaalam sa kanilang relasyon. Sa kabilang banda, hindi alam ng dalawa na may nakakakita sa kanila habang papasok sa loob ng bahay ni Mauro. Ang sakit ng katawan ko. Makalabas na nga. Walang hiya talaga itong si Mauro. Hindi ako tinigilan. Parang walang kapaguran. Kahit may edad na rin. Kaya hindi ko magawang bitawan eh. Mula noon hanggang ngayon, talagang hindi pumapal. Ma! Ay! Pumapalya! Ang lalim yata ng iniisip mo. Ano ka ba naman, Lemon? Bigla-bigla ka nalang sumusulpot dyan. Nakita po kasi kitang nakatulala. Tsaka parang may iniinda kayo sa katawan mo? Masakit lang ang katawan ko. Nag-gardening kasi ako kahapon. At saka, bakit ka ba nandito? Hindi ka ba sumama sa ate mo at sa Kuya Berry mo? Hindi ba pupunta sila sa bayan ngayon? Nagpaiwan po ako, ma. Gusto po kasi kitang makausap eh. Makausap? Tungkol saan na naman? Tungkol na naman sa pananamit ko. Ma, may point naman po kasi si ate eh. Ang iksi naman talaga ng suot mong damit. Minsan nga, kita na yung kuyukot mo eh. Ay bakit ba pinag-iinitan niyo ako magkapatid? Sa dito nga ako komportable. Bakit ipinipilit niyo isuot ko yung mga damit na hindi ko naman gusto? Hindi naman permanente, ma. Habang naririto lang sanang mga bina ni Ate Apple. Tama na. Katulad ng sinabi ko sa inyo noon. Hindi ko babaguhin ang pananamit ko. Wala akong pakialam sa kung anong iisipin nila laban sa akin. Buhay ko to, katawan ko to. Kaya ako ang masusunod. Ma, makinig ka naman Kayo sa ang amin. makinig sa akin ng ate mo, Lemon. Dahil kahit anong sabihin ninyo, hindi nyo mababago ang isip ko. Walang nagawa si Lemon. Talagang matigas ang paninindigan ni Magdalena dahil sa naging pag-uusap nila ng kanyang ina. Nag-decide si Lemon na umalis muna sa bahay at pumunta sa bahay ng kanyang kaibigan. Naiwan si Magdalena mag-isa sa bahay kaya pinili niyang manood ng TV habang nakaupo sa sofa. Suot ang kanyang napakaiksing short at manipis na damit. Bigla na lang bumukas ang pinto ng kwartong tinutuluyan ni Lorena at ni Ramon. Nagkagulatan sila nang makita ni Magdalena si Ramon na nakatayo sa may pintuan ng kanilang kwarto. Balae, hindi ko alam na narito ka pala. Akala ko'y sumama ka kina Apple patungong bayan. Nagpaiwan ako balay. Medyo masama kasi ang gising ko kanina, kaya hindi na ako sumama. Ganun ba? Kumain ka na ba? Nagluto si Lemon kanina ng ginataang isda. Gusto mo ba? Ipaghain kita? Naku, nakakaya naman sa balay. Ako na. Halika na. Sumunod ka sa akin sa kusina at ipaghahanda kita ng tanghalian. Halika na, Balae. Sumunod ka sa akin. Oo, balay. Ang iksi naman ang suot niyang damit. Ang sexy talaga nitong balay ko. Parang hindi 50 anyos. Ang balakang at hita. At ang katawan niya. Talagang panlaban. Balae, ayos ka lang ba? Ah. Mukhang ibang tingin mo. Oo naman, balay.
Ayos lang, ayos na ayos. Hindi maiwasang mapalunok ng ilang ulit ni Ramon habang nakatingin sa likuran ni Magdalena. Lalo na dahil napakaganda ng kanyang katawan. Pagdating nila sa kusina, kaagad itong naghain ng pagkain. Habang naglalakad ito, umiindayog ang balakang nito. Bumabakat din ang dibdib nito sa napakanipis nitong damit. Nang lumapit ito kay Ramon, nalanghap niya ang napakabangong amoy ni Magdalena. Lalo pa siyang napalunok nang umupo ito sa tapat niyang upuan. Nanginginig ang mga kamay niya habang unti-unting isinusubo ang ginataang isda at kanin. Balae, sigurado kang ayos ka lang? Namamawis ka yata. Ah, Gusto mo ba ikuha kita ng may inom? ano kasi Balay? Paano ko ba ito sasabihin? Sabihin mo na, Balae. Baka kasi magalit ka Balay. Hindi mo pa nga sinasabi sa akin. Paano naman ako magagalit? Sabihin mo na, para malaman ko kung magagalit ba ako o hindi. Kasi uh, naseseksyan ako sa'yo, Balay. Ikaw naman. Talaga ba, Balae? Hindi ka galit? Bakit naman ako magagalit? Gayong papuri naman ang sinabi mo sa akin. Kasi meron pa akong gustong sabihin eh. Ano yun? Kagabi, Ano yun? nakita kita. Ha? Oo. Nakita kitang pumunta ka sa kapitbahay ninyo. Nakita ko kung paanong yumapo sa'yo ang kapitbahay ninyo. Nakita ko rin na madaling araw ka nang bumalik dito sa bahay niyo. Balae, huwag na huwag mong sasabihin ang nakita mo sa anak mo. Sa anak ko, ayokong malaman nila ang nakita mo. Bakit? Ayaw mo bang malaman nila na karelasyon mo ang tiyuhin nila? Paano? Tinatanong ko kay Apple kung sino ang nakatira sa kapitbahay niyo. Sinabi niya sa akin na tiyuhin niya raw. Ano bang gusto mong mangyari? Kapalit ng pananahimik mo. Simple lang naman Balae. Gawin mo rin sa akin ang ginawa mo sa bayaw mo. Ano? Nahihibang ka na ba? Paano kung mahuli tayo ng mga anak natin? Ng asawa mo? Huwag na tayong maglukan, Balay. Ramdam ko na inaakit mo. Akala mo ba, hindi ko napapansin ang mga ginagawa mong pagdikit-dikit sa akin at paghawak-hawak sa aking mga, alam mo na, at ang pagnanakaw mo ng tingin. Oo na. Inaamin ko na. Masisisi mo ba naman ako? Ang gwapo mo naman kasi, Balae. Kaya hindi ko mapigilan ang sarili ko na pagpantasyahan ka. Ako din naman, Balay. Ano pang hinihintay natin? Huwag na natin pahirapan ang ating mga sarili. Samantalay natin pagkakataon habang wala mga anak natin. Gawin mo na sa akin Pero, ang ginawa mo. Ngayon na ba talaga? Oo, kaya alika, pumunta tayo sa kwarto mo. Kahit saan mo gusto. Sa banyo na lang. Doon sa kabila. Mahirap pag sa kwarto ko, ha? Baka biglang dumating sila, Apon. Mahirapan kang lumabas nang hindi nila nakikita. Kung gano'n na, huwag ng balay tayo. Sige na, halika na. Ah. Sa banyo tayo.
Nagmamadaling nagtungo sa banyo sina Ramon at Magdalena. Tila kawatang palingalinga sa paligid. Kahit alam nilang wala nang ibang tao at silang dalawa lamang ang naroon. Doon nila napawi ang init ng kanilang katawan sa isa't isa. Natigil lamang ang kanilang ginagawa nang bigla nilang marinig ang pagparada ng isang sasakyan sa labas. Bahagyang napamura si Ramon bago siya dali-daling isinuot ang kanyang pantalon at lumabas ng banyo. Naiwan si Magdalena sa loob dahil pakiramdam niya pagod na pagod siya sa kanilang ginawa. Sinalubong naman ni Ramon ang mag-asawang Apple at Berry kasama ang kanyang asawang si Lorena. Bahagya pang kumunot ang noon ni Lorena nang makita siya. Ngunit ngumiti lamang si Ramon at inalalayan itong pumasok sa loob ng bahay. Kumusta, mahal? Nag-enjoy ba kayo sa bayan? Mukhang marami kayong pinamili. Oo, maraming bagay na mabibili sa bayan. Ikaw naman kasi, sinabihan kitang sumama pero mas pinili mo magpaiwan dito sa bahay. Hindi kasi maganda ang pakiramdam ko kaninang umaga, mahal. Oh, Apple! Pa, nakita mo po ba si Mama? Si Bala hindi ko napansin. Apple, kalalabas ko lang ng kwarto namin ng Mama Lorena mo. Ganun po ba? Di bali na lang po. Ako na lang po ang maghahanap sa kanya. Baka nasa kwarto niya lang. Baka nga, Apple. Oh, Ramon, bakit parang pagod na pagod ka at pawisan ka pa? Mahal? Nag-exercise. Ha? Ang init kasi sa kwarto natin eh. Ramon, may electric fan doon sa loob. Hindi mo pinaandar? Pinandar ko naman, kaya lang sobrang init talaga. Ewan ko sa'yo. Mabuti pa, tulungan mo na ako magluto ng hapunan natin. Nakakaya naman kay Balay Magdalena. Siya lagi ang nagluluto para sa atin. Mabuti pa nga, mahal. Tutulungan na kitang magluto. Anong gusto mong lutuin natin? Kaldereta na lang. Mabilis na napatango si Ramon hanggat maaari. Gusto niyang ma-divert sa ibang bagay ang atensyon ni Lorena sa halos magdadalawang dekada nilang pagsasama. Yun ang unang beses nang nagtaksil siya sa kanyang asawa. Hindi niya napigilan ang sarili na maakit sa balae na si Magdalena. Pagdating nila mag-asawa sa kusina, kaagad na inasikaso ni Lorena ang mga sangkap na kailangan nito para sa kalderetang kanilang lulutuin. Bahagya pang napaupo si Ramon nang pumasok sa kusina si Magdalena. Iba na ang suot nito, mas mahaba na ang bestida. Ngunit kapansin-pansin pa rin ang bilugan nitong hita at ang mapang-akit na balakang. Agad na binawi ni Ramon ang kanyang tingin at itinuon ang pansin sa paghihiwa ng gulay, lalo na nang lumapit si Magdalena at makipag-usap kay Lorena. Gayunman, ramdam ni Ramon ang bahagyang pagsagi ng kamay nito sa kanyang hita, dahilan upang mapakislot siya. Paring Ramon, mukhang seryosong-seryoso sa paghihiwa ng mga gulay. Ganyan talaga yan si Ramon. Talagang focus yan pagdating sa paghihiwa ng mga gulay para sa kaldereta. Nakakatuwa naman kayo, Mare. Naalala ko tuloy ang asawa ko. Napakamaalaga din niya. Ikinalulungkot ko at maaga siyang nawala sa inyong mag-iina, Balae. Mahirap talaga kapag cancer ang naging sakit ng isang tao. Kadalasan, hindi na gumagaling. Ilang taon na rin wala ang asawa mo, Mare. Hindi mo ba naiisipang mag-asawa ulit? Nako, hindi na, Mare.
Kontento na ako sa mga anak ko. Pinisil niya ang hita ko. Ibang klase dito balay kong ito. Ang bilis ng kamay. Hindi ba lang natakot narito si Lorena? Maiwan ko muna kayo mga balae. Pupuntahan ko pa si Apple. Gusto daw akong kausapin ng bata. O sige, Mare. Tatawagan na lang namin kayo kapag luto na to nga. Hapunan natin. Sige. Maiwan ko na kayo. Ang lalim naman yata ng buntong hininga mo, Ramon. Wala ito, mahal. Kanina ko po talaga napapansin, parang balisa ka. Hindi naman na. Alam mo, ang mabuti pa, bilisan na natin ang pagluluto. Mabuti pa nga siguro. At gusto ko rin magpahinga ng maaga. Mariing napapikit si Ramon na ayaw niyang malaman ni Lorena ang kanyang ginagawang pagtataksil. Patuloy niyang iniisip ang kanyang pamilya. Ayaw niyang masira ang kanilang pagsasama kapag nalaman ito ang kanyang ginagawa. Pagsapit ng gabi, ipinatawag ni Lorena sina Apple at Berry, pati na si Magdalena at Lemon upang magsalo-salo ng hapunan. Puring-puri ng kanyang manugang at ni Lemon ang lutong kaldereta ni Lorena. Maging si Magdalena, nagpahayag din ng pagpuri. Gayunpaman, palihim na iniiwasan ni Ramon ng tingin sa tuwing tinititigan siya ng kanyang balae nang malagkit ang mga mata. Nang sumapit ang 9:00 ng gabi, tahimik na ang buong bahay. Dahan-dahang humakbang si Ramon mula sa silid nilang mag-asawa upang pumunta sa banyo. Ayaw niyang makita siya ni Magdalena, ngunit hindi pa man niya tuluyang nabubuksan ang pinto, napasinghap na siya nang bigla itong bumukas. Anong... Sabi ko na nga ba, dito ka didiretso sa banyo. Kaya inunahan na kitang pumunta dito. Anong ginagawa mo? Baka mamaya may makakita sa atin. Narito ng anak natin at higit sa lahat, narito si Ano Lorena. bang nangyayari sa iyo, Ramon? Bigla yatang bumahag yung buntot mo. Parang kanina lang, nagmamadali kang dalhin ako rito sa banyo. Tapos, nang makuha mo na ang gusto mo, iniiwasan mo na ako. Hindi naman sa ganun. Kaya lang, ayaw kong malaman ng asawa ko ang ginagawa natin. Malalaman talaga nila kapag hindi ka pumasok dito sa loob ng banyo. Kaya halika na, pumasok ka na rito. Magdalena, dahan-dahan naman. Ramon, hindi ako papayag na isang beses lang na may mangyari at hindi na maulit yung ginawa natin. Ngayon pa na may nangyari na sa pagitan natin, ngayon ka pa aayaw. Pero Magdalena, ayaw kong malaman ito ng mga anak natin. Ngayon ko lang napagtanto, mali ang ginawa natin. Huwag ka na maingay. May paparating. Sige ko, baka marinig tayo. Ano? Matatakotin ka pala, balae. Huwag kang mag-alala. Papawiin ko yan. Akong bahala. Ano ka pa? Walang nagawa si Ramon sa pagiging mapangahas ni Magdalena. Habol ang kanyang hininga. Napilitan na rin siyang pumayag sa nais nitong mangyari. Muling naulit ang kanilang kataksilan. Wala ni bahid ng pagsisisi sa mga mata ni Magdalena kahit nang lumabas ito ng banyo. Tila ba wala man lang sa kanya ang kahalayang ginawa nila ni Ramon. Pagkaalis ni Magdalena sa kanilang bahay, dumiretso siya sa bahay ni Mauro. Kaagad namang nagalak ang kanyang bayaw nang makita siya at agad siyang pinapasok sa kwarto nito. Walang kaalam-alam si Mauro. Kasalo niya kay Magdalena ang balain nitong si Ramon. Samantala, kinabukasan, halata sa mukha ni Lorena ang pagkairita
Agad namang napansin ni Berry. Dahil dito, tinanong niya ang kanyang ina kung ano ang problema. Ma, may problema ba? Kanina ko pa napapansin, parang irritable ka. Naiinis lang ako dyan sa ama mo. Bakit naman po? Parang palaging pagod. Walang gana sa tuwing niyayaya akong sumama sa atin kapag lumalabas tayo. Ang sinasagot sa akin, masama daw ang pakiramdam niya. Baka naman ho, talaga namang masama ang pakiramdam, ma. Hayaan mo na lang si Papa. Kung yan lang din naman pala ang aatupagan niya dito, sana nagpaiwan na lang siya sa Batanes. Makaeritaya di ak masaya ama mo. Ma, pabayaan mo na lang si Papa. Diyaya mo na isipin. Kapag inintindi mo ng inintindi yan, may stress ka lang lalo. Ma, Berry, ayos lang po ba kayo? Ayos lang kami, iha. Huwag mo ako intindihin. O sige, maiwan ko muna kayo mag-asawa. Sige po, ma. Anong nangyayari? Narinig ko kasi kayong nagsasalita ng ibatan eh. May hindi ba nagustuhan si Mama dito sa bahay, mahal? Wala naman, mahal. Tungkol kay Papa ang pinag-uusapan namin. Akala ko may hindi nagustuhan si Mama Lorena dito sa bahay. Huwag ka nang mag-isip ng ganyan. Masaya si Mama dito sa inyo. Talaga? Ayoko kasing may masabi siya eh. Alam mo naman, napakaganda ng pakikitungo niya sa akin. Doon sa inyo sa Batanes. Ikaw talaga. Palagi kang ganyan kapag naririnig mo kami nagsasalita ng ibatan. Iniisip mo kaagad, may masama kaming sinasabi. Siyempre, hindi ko naman naiintindihan eh. Halika nga rito, mahal ko. Walang masamang sinasabi ang mga magulang ko tungkol sa'yo. Ako na mismo magsasabi sa'yo kung meron man. Salamat, mahal. Pagkatapos ng pag-uusap nila mag-asawa, dumiretso na sila sa kanilang silid. Hindi na lamang nila pinaglaanan si Berry ng pansin. Lalo na ang sinabi ng kanyang ina tungkol sa kanyang ama. Inisip niyang, normal talaga siguro ang ganun kapag nagkakaedad na, samantalang si Magdalena naman kasalukuyang nagkukulot ng kanyang buhok nang mapansin niyang papalapit sa kanya si Lorena. May dala itong isang tray na may lamang baso ng kape na may kasamang isang uri ng sa hula niya'y kakanin. Umupo ito sa tabi niya at ngumiti ng banayad. Sinuklaan din naman niya ng isang matamis na ngiti. O Mare, merienda muna tayo. Nagluto ako ng biko gamit ang itim na kaning malagkit. Masarap itong partner sa mainit na kape. Nako, Mare, nag-abala ka pa. Kayo nga ni Paring Ramon ang nagluto ng hapunan. Pati ba naman merienda, ikaw na rin ang gumawa. Ay, wag mo akong alalahanin, Mare. Sanay ako magluto sa bahay. Yan kasi ang stress reliever ko eh. Kapag na-stress ako, o sige na, tikman mo na yan. Naway magustuhan mo. Sige nga, patikim. Mm? Eto, saglit. Masarap nga ito, Mare. Nagluto din kami ng ganito dito sa Lokban. Pero mas kilala kami sa pagluluto ng kalamay. Balita ko nga rin, Mare. O hindi pala tayo nagkakalayo ng gusto sa pagkain. Ha, Mare? Ha? Ay sana, sa pagkain lang tayo nagkakapareho ng gusto. Oh, ayos ka lang ba? Ha, Mare? Bigla ka yatang naubo. Medyo dumikit yata yung malagkit na kakanin sa lalamunan ko. Sandali lang, iinom ako ng kape. Ang init! Mare, dahan-dahan lang kasi. Huwag kasing basta umiinom ng ganyan. Ayan tuloy, napasok ka. Parang nasunog ang dila ko, balae. Gusto mo ba?
ikuha kita ng tubig? Oo, wag na. Ako na lang. Ay, Mariko, ang sakit ng bibig at dila ko. Mare, ganyan ang mangyayari kapag ang isang tao mahilig sumawsaw sa sawsawan ng iba. Parang kapilang din yan at kaning malagkit. Kapag basta mo nalang iniinom at kinakain, mapapasok at mabibilaukan ka talaga. Ano bang ibig mong sabihin? Balae, hindi yata kita maintindihan. Tiyak tanga, niyanaklak kahapon. Mapiahan ko yak kababaihan mo. Anong sinabi mo? Pakiulit nga ng sinabi mo, Mare. Hindi kita maintindihan. Wala yun. Salita namin yun sa Batanes. Huwag mo nang intindihin. Ang mahalaga, nakain mo na yung pagkain na ipinakain ko sa iyo. Sige, Mare, ha? Babalik na muna ako sa kwarto namin ni Ramon. Anong ibig sabihin ng sinabi niya sa akin? Parang may laman ang bawat salitang sinabi niya kanina. At bakit gusto niya akong kumain ng pagkain bigay niya? Hindi. Wala naman siguro siyang alam na may namamagitan sa amin ni Ramon. Imposibleng alam niya. Hindi. Masyado ko lang binibigyan ng kahulugan ng mga sinabi niya kanina. Wala pa siyang alam. At hindi niya malalaman ang tungkol sa amin ni Ramon. Tulalang nakatingin si Magdalena sa platitong kinalalagyan ng biko na halos ubos na. Nalasahan niya pa ang sarap nito kaya't hindi niya mapigilang kainin hanggang sa maubos. Pagkaraan ay nahulog siya sa malalim na pag-iisip dahil sa mga salitang binitiwan ni Lorena. Paulit-ulit niyang tinatanong ang sarili kung may nalalaman nga ba ang kanyang balae tungkol sa namamagitan sa kanila ni Ramon. Ngunit naisip din niya kung may alam nga ito, tiyak na magwawala si Lorena. Sa halip na natili itong tahimik at maayos pa rin ang pakikitungo kay Ramon, pati na rin sa kanya. Kinagabihan habang nasa loob ng kanyang kwarto si Magdalena at nagpapahid ng lotion sa kanyang katawan, bigla niyang naramdaman na tila ba may pangangati sa isang bahagi nito. Agad niyang kinamot ang bahaging nangangati. Pilit na inalis ang hindi maipaliwanag na pakiramdam. Ano ba nangyayari sa akin? Bigla na lang akong nangangati. Expired na ba yung lotion ko? Matingnan nga expiration date. Hindi pa naman May 2 taon pa bago ito ma-expire. Pero bakit nangangati ako? At hindi ko mapigilan kamutin. Ma? Gising ka pa ba? Oo, Apple. Gising pa ako. Pwede ba akong pumasok? Sige na. Bukas yan. Ang kati-kati talaga. Ma, ayos ka lang? Bakit maras mong kinakamot ang tagiliran mo? Namumula na. Baka mamaya magkasugat ka niyan. Hindi ko nga alam, Apple. Bigla na lang nangangati ang buong katawan ko. Inisip ko nga na baka expire na yung lotion ko. Pero nang tingnan ko, hindi pa naman. Baka naman may nakain ka na hindi gusto ng katawan mo. Ay wala naman akong ibang kinain, maliban sa niluto ni Lemon. Hindi naman ako allergic sa hipon na yon. Kung ganun, anong dahilan ng pangangati mo, Ma? Ay teka, kaninang merienda, binigyan ako ng biyanan mong babae ng biko. Yun, tama. Bukod sa naging hapunan natin yun, isa pa yun sa kinain ko. Biko?
Imposible namang ma-allergic ka sa biko, Ma. Palagi nating inihahanda yan dito sa atin. Pero yun lang naman ang kinain ko. Hindi kaya may inilagay ang biyanan mo sa ibinigay niyong pagkain sa akin? Ma, ano ba namang yung iniisip mo? Kilala ko si Mama Lorena. Hindi siya ganyang klase ng tao. Ano naman ang magiging rason niya kung sakali nga? Wala ka namang kasalanan sa kanya, di ba? Ha? Bakit natutulala ka, Ma? Tama ka. Tama ka, Apple. Wala akong kasalanan sa kanya. Kaya nga, huwag ka na mag-isip ng masama sa biyanan ko, Ma. Dahil kilala ko sila. Mababait silang tao, Ma. Ganun ba? Opo. Sandali nga. Lalagyan natin ng ointment yung tagiliran mo. Baka sakaling mawala ang pangangati. Ay nako, kakausapin pa naman sana kita na pumunta tayo sa beach bukas. Pero dahil may nararamdaman ka, saka na lang siguro kapag paalis na kami patungong Australia. Hindi na kumibo si Magdalena. Bagos ay nakaramdam siya ng kaba na hindi niya mawari. Hindi niya rin maaring sabihin sa kanyang anak ang lihim na kanyang itinatago dahil tiyak niyang magagalit si Apple kapag nalaman nito ang katotohanan. Matapos lagyan ni Apple ng ointment ang kanyang tagiliran, bahagyang guminhawa ang pakiramdam ni Magdalena. Nang makalabas na si Apple ng kanyang silid, mas pinili na lamang niyang mahiga at magpahinga. Ngunit ilang oras lamang ang lumipas, bigla siyang nakaramdam ng matinding init at pagkauhaw. Butil-butil rin ang pawis sa kanyang katawan, kaya't napilitan siyang lumabas ng kwarto upang maghanap ng maiinom. Kinabukasan, halos 5:00 pa lamang ng umaga, nabulabog na ang buong bahay. Sa sunod-sunod na katok ni Mauro, pupungas-pungas pa si Lemon nang pagbuksan ng pinto ang kanyang tiyuhin. Lemon! Tito Mauro, bakit po? Ang mga alaga kong kambing, pinatay! Ano ho? Sino pong pumatay ng mga kambing nyo? Hindi ko nga rin alam. Basta paggising ko kanina, kagad ko silang pinuntahan sa kulungan nila upang ipastol sila. Pagdating ko nun, patay na sila. Wakwak ang kanilang mga sikmura at wala na silang mga dugo. Ano po? Lemon? Sino yung kausap mo dyan? Apple, Tito Mauro, kayo po pala. Lemon, bakit hindi mo man lang pinapasok si Tito? Halika ho, Tito. Magkape ka po muna. hindi na kailangan. Gusto ko lang humingi ng tulong sa inyo tungkol sa mga kambing ko na pinagpapatay kagabi. Ho? Wakwak daw ang tiyan ng mga kambing ni Tito ate. Wala na daw dugo. Ano? Hindi makapaniwala ang magkapatid na sina Lemon at Apple. Ngunit nang puntahan nila ang bahay ng kanilang tiyuhin, napatunayan nilang totoo nga ang kanyang sinasabi. Wala nang natirang buhay pa ang mga alaga nitong kambing. Halos masoka sila sa sinapit ng mga hayop. Kalunos-lunos ang kalagayan ng mga ito. Mabilis na kumalat ang balitang iyon sa buong lugar. Kaagad na binalot ng takot ang mga tao, lalo na't liblib ang kanilang komunidad. Hindi naglaon, nagsimula na rin kumalat ang usap-usapan. Isang aswang ang pumatay sa alagang hayop ni Mauro. Sa kabilang banda, napansin ni Apple ang kakaibang kilos ng kanyang ina. Dahil dito, pinuntahan niya ito sa silid upang sabihan na kailangan na nitong kumain sapagkat hindi pa ito lumalabas para mag-agahan. Ma, kailangan mo nang kumain ng tanghalian. Hindi ka ba nagugutom? Ni hindi ka man lang kumain ng agahan kanina.
Ha? Ma, bakit may mga bakas ng putik dito sa sahig ng kwarto mo? Apple, lumabas ka muna. Gusto ko mapag-isa. Lumabas ka muna! Ano bang nangyayari sa'yo, Ma? Bakit maraming putik dito sa silid mo? Hindi ko alam. Marahil galing sa labas. Pero hindi ko pa naman lumalabas ng kwarto mo, hindi ba? Hindi ko nga alam, Apple. Hayaan mo na lang muna ako dito sa kwarto ko. Gusto kong mag-isa. Sige na. Lalabas na lang ako kapag gusto kong kumain. Sige po, Ma. Pero sigurado ka ba talaga? Ayos ka lang? Oo. Iwanan mo na ako. Opo, Ma. Naguguluhang lumabas si Apple mula sa silid ng kanyang ina. Hindi niya maunawaan kung bakit kakaiba ang mga kilos nito. Maging ang mga mata ni Magdalena, malikot na tumingin sa paligid. Magulo rin ang kwarto. May bakas ng putik sa sahig. Isang bagay na ikinagulat ni Apple. Kilala niya ang kanyang ina bilang masinop at mahigpit pagdating sa kalinisan ng bahay. Ni ayaw nga nitong may bahid ng alikabok sa sahig. Ngunit kahit sumapit ang gabi, hindi pa rin lumalabas si Magdalena. Maging si Perry, nagtataka na rin kung nasaan ang kanyang biyanan. Mahal, hindi ko yata nakikita si Mama Magdalena simula pa kaninang umaga. Naroon siya sa kwarto niyo, mahal. Pinuntahan ko siya kanina at sinabi ko na kailangan niyang kumain. Pero mukhang walang gana eh. Ayos lang ba siya? Wala naman ba siyang sakit? Sa pagkakaalam ko wala naman. Maliban noong nakaraang gabi, nangangati daw ang katawan niya. Nilagyan ko ng ointment. Ganun ba? I-check mo sa kwarto niya, mahal. Baka mamaya, may sakit pala siya. Isa pa, baka natakot din siya sa mga usap-usapan na may aswang dito sa lugar niyo dahil sa nangyari sa mga kambing ng tiyuhin niyo. Sige, mabuti pa nga puntahan ko sa kwarto niya. Dadalhan ko na rin siya ng pagkain niya. Sige, pupuntahan ko rin si Papa. Aayain kong uminom muna kami ng beer bago tayo matulog. Sige, mahal. Kukuha lang ako ng pagkain sa kusina, ha? Ganun nga ang ginawa ni Apple. Nagtungo siya sa kusina upang sana kumuha ng pagkain. Pero pagdating niya doon, naabutan niya si Magdalena. Laking gulat niya pa nang makita niya itong diretsong umiinom ng tubig. Sa kanilang isang letrong pitsil na kaagad niya itong nilapitan nang may pagtataka. Ma, bakit dyan po kayo sa pitsil umiinom? Gumamit po kayo ng baso. Hindi ko kailangan ng baso. Hindi ko mapigilan ang pagkauhaw ko. Ma, nag-aalala na ako sa'yo. Sigurado ka bang wala kang sakit? Wala akong sakit. Maayos ang pakiramdam ko. Nauuhaw lang talaga ako. Kailangan ko pa ng tubig. Hindi sapat ang isang pitsil na tubig. Sandali, ikukuha kita ng tubig sa ref. Hindi na. Babalik na ako sa kwarto ko. Huwag niyo akong istorbohin. Gusto kong magpahinga ng maaga. Ano? Teka lang. Ma! Sandali lang ho! Ma! Kahit anong tawag ni Apple sa kanyang ina, hindi ito nakinig at nagmamadaling pumunta sa kwarto nito. Samantala, si Apple naman patuloy na naguguluhan sa ikinikilos ng kanyang ina. Noong gabing iyon, habang tahimik ang lahat sa bahay naman ni Mauro, nakarinig ang lalaki ng mahinang pagkatok sa kanyang pintuan. Nang buksan niya ito, laking tuwa niya nang makita niya si Magdalena sa labas ng pintuan. Kaagad niyang hinila ang babae papasok ng kanyang bahay.
Akala ko, hindi mo na ako pupuntahan pa rito, Magdalena. Ilang araw ka rin hindi pumunta rito sa bahay ko. Narito na ako ngayon, Mauro. Angkinin mo na ako. Ang init ng pakiramdam ko. Halika na. Simulan na natin. Hindi ko na magawang maghintay pa. Sandali lang, Magdalena. Napaka-agresibo ka naman yata ngayon. Kung tigag na tigag ka na naman. Bakit hindi mo na ako pinuntahan dito kaagad? Nariyan naman kasi si Ramon. Pumupuno ng init ng katawan ko. Ano sabi mo? Pumatol ka sa balay mo? Hindi ba sinabi ko sa'yo na huwag mong gagawin ang bagay na yan? Huwag ka nagdumata. Gawin mo na ang gusto mo. Ang kinin mo ko ngayon, Tin. Bakit napapalakas ka? Hindi ka magawa. Walang sakit. Wala ka na mag-agawa. Kundi sundin ang gusto ko. Mauro, ang kinin mo ko ngayon, Tin. Gusto na ganyan. Hindi ka magawang makapalag. Magdalena, dahan-dahan ng paghalik mo sa lingkod. Pakiramdam ni Mauro, hindi siya makahinga sa sobrang higpit ng pagkakadaga ni Magdalena sa kanya. Wala siyang nagawa, kundi ang bumigay sa kagustuhan ng babae. Kahit na masama ang kanyang loob nang malaman niyang nakikipagniig ito sa sarili nitong balaing si Ramon. Matapos ang kanilang mainit na pagniniig, halos mawala na ng mali si Mauro na para bang sinipsip ni Magdalena ang lahat ng kanyang lakas. Marami ring pasa sa kanyang katawan. Mistulang binugbog siya ng babae. Isang bagay na lalong gumulo sa kanyang isipan. Kinaumagahan, lumabas si Ramon sa bakuran ng bahay ni na Magdalena. Bahagyang naglakad-lakad, hindi naglaon, ay nasalubong niya mismo si Mauro na malalim ang tingin sa kanya. Isang reaksyon na labis na ipinagtaka ni Ramon. Pare, may problema ba? Huwag mo akong pinapare-pare. Malaki ang atraso mo sa akin. Hayop ka! Sandali lang. Hindi yata kita maunawaan. Anong atraso ang nagawa ko sa'yo? Huwag ka nang magmaang-maangan. Sinabi na sa akin ni Magdalena na tinalo mo siya. Anong? Kilala mo naman siguro kung sino ako, hindi ba? Oh, kilala kita. Ikaw ang bayaw ni Magdalena. Kung ganon, alam mo rin ba na may nangyayari sa aming dalawa? Oo. Dahil nakita ko siyang pumunta dito sa bahay mo noong kalagitnaan ng gabi. Kung ganon, bakit mo siya tinalo? Walang hiya ka! Hindi ko napigilan ang sarili ko. Naakit ako sa kanya. Pero maniwala ka, pinagsisisihan ko na ang nangyari. Huli na! Pinakialaman mo na siya! Sandali! Sinuntok mo ko. Sinuntok mo ko sa pangako. Ang sakit ah. Dumugo ang bibig ko. Kulang pa yan! Papatayin kitang hayop ka! Tama na. Maawa ka sa akin. Pinagsisihan ko na ang nangyari. Nangako ako na hindi ko na pakikialaman si Magdalena. Papatayin kita! Kabalo! Kabalo! Maawa ka sa akin. Halika rito! Dadalhin kita sa libingan mong hayop ka! Huwag! Parang awa mo na. Nagmamakawa ko sa'yo. Tulong! Tumahimik ka! Maawa. Maawa ka sa akin. Matapos ang ginawa mo, hindi kita kakawaan. Akin lang si Magdalena! Akin lang siya! Hoy! Mga kapitbahay! Si Mauro! Binuhubugan niya na niya ako! Ay, pinagpuntahan ko sa mga si Aaron! Ipaalam niyo ginagawa niya! Wisit ka! Mabilis na nagtungo ang mga tao sa bahay ni na Apple
upang ipaalam ang buong pangyayari. Nabigla ang lahat sa kanilang nalaman at naguguluhan kung paano umabot sa ganun ang lahat. Kaagad nilang hinanap sina Mauro at Ramon, ngunit inabutan sila ng dilim dahil hindi pa rin nila makita ang dalawa. Labis na ang pag-aalala ni Berry, gayon din naman ang magkapatid. Samantala, tahimik lamang si Lorena habang hawak ang kanyang pamaypay. Bihira siyang magsalita, waring may malalim na iniisip. Dahil sa pagkawala ni Mauro at Ramon, humingi na sila ng tulong sa barangay upang magsagawa ng agarang paghahanap sa dalawa. Samantala, sa loob ng kanyang silid si Magdalena, balisa at hindi malaman ang gagawin, maya-maya pa'y bigla na lamang bumukas ang pinto ng kanyang kwarto. Anong ginagawa mo dito, Mauro? Paano kang napunta dito? Nasaan si Ramon? Sa lugar kung saan siya nararapat. Anong ginawa mo sa kanya? Kung anong dapat na mangyari sa mga taong katulad niya. Pinakialaman niya ang dapat ay sa akin. Kaya dapat lang sa kanya ang nangyari sa kanya. Anong ang ginawa mo? Pinatay mo ba siya? Hindi na mahalaga kung anong ginawa ko sa kanya, Magdalena. Ang mahalaga ay alam niya na akin ka, na walang makaaagaw sa'yo mula sa akin. Akin ka lang, Magdalena. Mauro! Ma? Tito Mauro? Anong ibig sabihin ng narinig ko? Ha? Apol, anak, magpapaliwanag ako. May relasyon kayo ni Tito Mauro, Ma? Hindi, anak. Mali ang narinig mo. Huwag mo nang pagtakpan ang katotohanan, Magdalena. Bakit hindi mo pa aminin kay Apple kung ano ako sa buhay mo? Tumigil ka na! Huwag kang magsalita pa, Mauro! Tama na, Ma! Narinig ko na ang lahat! Huwag mo nang pagtakpan ng panibagong kasinungalingan! Kailan pa nagsimula ang kababuyan yung ito? Mula pa noong magkasintahan pa lamang si Kuya Elpidio at ang mama mo. Magkarelasyon na kami. Nasikmura niyong iputan sa ulo ang sarili kong ama? Anong klaseng mga tao kayo? Wala na ba kayong mga konsensya? Paano niyo nasikmurang magpakasasa sa kamunduhan habang may niloloko kayong tao? Mga tao pa ba kayo? Kasi sa tingin ko, hindi na. Dinaig niyo pang mga asong ulol sa kalantian. Hindi totoong sinasabi niya, Apple anak. Nagsisinungaling lang siya. Tama na, Magdalena. Panahon na para malaman ng mga anak mo ang totoo. Lalong-lalo na si Lemon. Anong tungkol kay Lemon? Ako, ang ama ni Lemon. Tama na sabi! Huwag mong sisirain ang pamilya ko! Hindi! Magdalena! Bakit mo kinagat ang leg ko? Bakit kinagat niyo si Tito Mauro? Hindi! Tumitilansik ang dugo ni Tito Mauro! Si Mama! Parang sarap na sarap siya sa dugo ni Tito Mauro! Magdalena! Iinumin ko ang dugo mo! Ma! Huwag! Ano ginagawa mo? Bakit iniinom mo ang dugo ni Tito Mauro? Ma! Mama! Anong nangyayari? Lemon! Makinig ka sa akin! Humingi ka ng tulong sa Kuya Berry mo! Lemon! Bilisan mo na! Anong ginagawa ni Ma? Bakit niya iniinom ang dugo ni Tito Mauro? Hindi ko rin alam, Lemon! Pero kailangan nating makahingi ng tulong! Hindi ko na alam kung ano nangyayari kay Mama! Sige na! Halika na! Umalis na tayo rito, Lemon! Bilisan mo! Nagmamadaling lumabas ng bahay ang magkapatid. Hindi malaman kung ano ang nangyayari sa kanilang ina. Balisa silang tumakbo patungo sa lugar kung saan naroroon sina Berry at Lorena na patuloy pa rin naghahanap kay Ramon.
Nagulat sila nang salubungin sila ng dalawa. Kapwa may pagtataka sa muka. Agad nilang ikwinento ang nangyari sa bahay. Ngunit mabilis silang inawat ni Lorena at sinabihang tumigil muna sa pagsasalita. Bago pa sila makaagaw ng atensyon sa mga taong nasa paligid, sinabi rin ito na siya na ang bahala kay Magdalena at inutusan silang tumawag na lamang ng ambulansya. Sa naguguluhang diwa, sinunod ni na Apple ang sinabi ni Lorena. Tahimik na lamang nilang sinundan ang tingin ang babae. Habang tinatahak nito ang daan pauwi sa kanilang bahay, samantala pagdating ni Lorena sa bahay ni Magdalena, agad niya itong sinalubong sa sala. Duguan ang bibig, matalim ang mga matang nakatitig sa kanya. Mabuti naman at narito ka na balae. Ikaw nang isusunod kong patayin. Nayayanggaw ka na pala. Anong ibig mong sabihin? Bakit may dugo ang kamay ko at ang damit ko? Anong ginawa mo sa akin? Wala akong ginawa sa'yo. Ikaw ang may ginawa sa bayaw mo. Anong ibig mong sabihin? Hindi. Bakit nangyayari sa akin to? Bakit may mga nangyayari sa akin na hindi ko magawang pigilan? Dahil nayayanggaw ka na, Magdalena. Dahil nakatikim ka ng dugo ng tao. Tuluyan ka ng magiging aswang. Hindi! Hindi totoong sinasabi mo! Teka, paano mong alam? Ikaw bang ang dahilan kung bakit ako nagkakaganito? Kabayaran yan sa ginawa mong pag-aaha sa asawa ko! Hindi! Alam mong tungkol sa amin ni Ramon! Hindi ako pinanganak kahapon, Magdalena, para gawin yung tanga. Ngayon, ikaw ay magiging aswang dahil hinawaan kita ng pagiging aswang. Hayop ka! Papatayin kita! Hindi ako papayag na mangyari sa akin to! Napakalupit mo, Lorena! Sinira mo ang buhay ko! Mas malupit ka! Dahil sa kalandian mo, nasirang pamilya ko! Sinira mo ang ilang dekadang relasyon na iniingatan ko! Inalisan mo ng ama ang aking anak! Kaya nararapat lang sa'yo ang magdusa habang buhay! Sa susunod kasi, babae, kung magkakamot ka ng kati mo, ipakamot mo sa iba, huwag sa asawa ko! Papatayin kita! Hindi ako papayag na hindi ka magbayad sa ginawa mo sa akin! Kinalmot mo ko! Ambulansya! Hindi! Kailangan ko nang umalis dito! Habulan niyo siya! Isa siyang aswang! Pinatay niya si Mauro! Habulan niyo si Magdalena! Hindi! Hindi ako papayag na mahuli nila ako! Hindi! Ma, ayos ka lang. Dumudugo ang braso mo. Halika, dadalhin kita sa ambulansya para matingnan ka sa ospital. Ayos lang ako, Berry. Si Magdalena, kailangang mahuli siya. Delikado kapag hindi siya mahuli. Delikado kapag hindi siya nahuli. Nayanggaw na siya! Ano ho? Aswang si Magdalena. Pinatay niya si Mauro! Nagkagulo ang mga tao sa baryo, maging si Apple at Lemon, tulala sa labas ng ospital. Nasa morgue na rin ang bangkay ni Mauro. Halos hindi makapaniwala ang magkapatid na magagawang patay ni Magdalena si Mauro ng ganong kabrutal. Said ang dugo nito, wakwak ang sikmura na para bang mahihimatay si Lemon at Apple sa tuwing maaalala nila kung paano sisipsipin ni Magdalena ang dugo ni Mauro. Maya-maya pa'y lumapit sa kanila si Lorena. Merong malaking benda sa braso nito na kagagawa ni Magdalena. Umupo ito sa tabi ng magkapatid bago nagsalita.
Ano pong nayayanggaw? Mga bakang saling aswang, Lemon. Hindi po aswang ang nanay namin. Oo nga po, ma. Hindi aswang si Mama. Imposible pong sinasabi ninyo. Marami na ako nakasalamuhang mga kakaibang nilalang sa mundo, Apple. Partikular na ang aswang. Kaya alam ko na, isa ng aswang ang inyong ina. Lalo na, at nakain na siya ng dugo ng tao. Hindi totoo yan! Hindi aswang si Mama! Hindi aswang ang ina namin! Lemon, hinaan mo ang boses mo. Baka marinig ka ng mga tao dito sa ospital. Pero ate, hindi totoo ang sinasabi ng biyanan mo! Hindi aswang si Mama! Tama na, ha? Tama na. Hahanapin natin si Mama. Kapag nahanap natin siya, aalamin natin ang totoo, ha? Ma, natagpuan na si Papa ng mga naghahanap sa kanya mga pulis. Talaga? Nasaan ang iyong ama? Andito siya sa ospital, Ma. Sinusubukang gamutin ng mga doktor. Nakita ni Apple ang tuwa sa mga mata ni Perry. Ngunit nang tumingin siya kay Lorena, parang hindi man lang ito nagagalak sa nalaman. Tulala lamang ito at hindi nagmamadaling tumayo. Si Lemon naman umiiyak sa tabi niya. Naawa siya sa kanyang kapatid dahil alam niyang napakabata pa nito para danasin ang ganong klaseng problema. Ilang araw pa ang lumipas. Kaagad nilang inilibing si Mauro. Alinsunod na rin sa kagustuhan ng iba pang kamag-anak ang ilan sa kanilang mga kamag-anak, lalo na sa panig ng kanyang ama. Galit na galit sa kanila. Ngunit hindi nila magawang sisihin ang mga ito, lalo na't nang malaman ang lihim na relasyon ni Mauro kay Magdalena. Samantala, si Magdalena naman, dinala sa isang pagamutan. Dinalaw siya ni Apple at nakita ang kanyang ina na tulala. Suot ang puting hospital gown. Wala na ang magarbo at sopistikadong anyo nito. Magulo na ang buhok, maputla ang balat at nangingitim na ang mga mata. Ma? Apol? Anak, mabuti naman narito ka. Anak, tulungan mo ko. Ilabas mo ako dito. Hindi ako baliw. Pinipilit nilang sabihin na baliw ako. Pero anak, hindi. Hindi ako baliw. Kahit sabihin ko sa kanila na hindi ka baliw, ma, sa kulungan pa rin ang magiging bagsak mo. Dahil pinatay mo si Tito Mauro. Kasalanan to lahat ni Lorena. Kinantihan niya ako. Hinawaan niya ako ng pagiging aswang. Ano bang sinasabi mo, Ma? Bakit mo pinagbibintangan ang biyanan ko? Totoo ang sinasabi ko, Apple. Nalaman niyang may relasyon ako at si Ramon. Sa galit niya, kinantihan niya ako. Pinakain niya ako ng kaning itim. Hinawaan niya ako ng pagiging aswang, anak. Ma, nakipagrelasyon ka kay Papa Ramon? Bakit mo ginawa yun, Ma? Wala ka na bang delikadesa sa katawan? Pati biyanan ko, Ma! Anak, nagsisisi na ako. Alam kong mali yun. Pero hindi ko na napigilan ang sarili ko. Sige na, tawagin mo na akong malandi. Dahil nilandi ko ang sarili kong balae. Pero anak, patawarin mo sana ako. Apol. Ang tungkol kay Lemon, totoo ba na hindi siya anak ni Papa? Oo, totoo, anak. Hindi nga siya anak ng papa mo. At hindi rin namatay si Elpidio dahil sa sakit niyang cancer.
nalaman niyang tungkol kay Lemon at ang sa amin ni Mauro. Kaya inatake siya sa puso. Anak! Bakit nasikmura mo ang lahat ng ito? Hindi ko alam kung anong itatawag ko sa'yo. Kapag nalaman ni Lemon ang lahat, baka kung anong gawin niya sa sarili niya. Anak, huwag mong sasabihin sa kanyang totoo. Nagmamakaawa ako sa'yo, anak. Hayaan mong pagbayaran ko ang lahat ng kasalanan ko. Pero nakikiusap ako at nagmamakaawa ako sa'yo, Apple. Huwag mong sasabihin kay Lemon ang totoo. Siguro nga, ito na ang kabayaran ng lahat ng kasalanan ko. Ang maging isang halimaw. Ang maging isang aswang. Gustong sumigaw ni Apple sa galit sa kanyang ina. Sisihin man ito sa lahat ng ginawa nitong kasalanan, pero huli na. Wala rin naman ang kanyang ama. Patay na rin si Mauro. Napatunayan nila na baliw nga si Magdalena. Kaya nakulong ito at halos 1 taon. Pero nagpakamatay ito sa selda. Nag-iwan ito ng sulat kay Apple at sinabi nitong hindi niya kayang pigilan ang kanyang pagiging aswang. Kaya mas pinili niyang tapusin na lamang ang kanyang buhay. Nasa Australia na ngayon sina Apple at Berry. Kinuha na rin nila si Lemon, ngunit wala na rin itong alam sa tunay nitong pagkatao. Wala na rin namang balak si Apple na sabihin pa ang lahat tungkol sa kanyang biyanan. Nasa Batanes na rin ang mga ito. Malamig ang pakikitungo ni Lorena kay Ramon, pero nagsama pa rin ang dalawa sa iisang bubong.